78,000 pesos kada buwan ang sahod ng bago umuusbong na outsourcing industry sa bansa, ang offshore gaming. Pero hindi mga Pinoy, kundi mga Chino ang karamihan sa nakikinabang. May buwis naman sila, pero pati yan, nalulusutan. Saksi si JP Soriano. Kung sa Metro Manila ka nagtatrabaho at minimum ang iyong kita, nasa 500 pesos yan kada araw o 11,000 pesos na sahod kada buwan. Malayong malayo sa 78,000 pesos na sahod kada buwan ng mga Chinong nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO dito sa Pilipinas. Yan ay base sa nakuhang ulat ng Department of Finance mula sa BIR. E gaano ba sila karami? Mahigit 56,000 ayon sa ating Labor Department. 87.9% o pinakamarami sa mga banyagang nasa POGO industry sa ating bansa. Mayroon ding mga Vietnamese, Indonesian, Taiwanese, Malaysian, pati mga Amerikano. At heto ang nadiskubre ng ating mga otoridad. Nakalusot umano ang mga banyagang ito sa income tax na ang suma total aabot sa 22 billion pesos. Base yan sa nakalap na datos ng binuong Interagency Task Force kasama ang DOLE, Bureau of Immigration at PAGCOR. Palaisipan pa kung paano at bakit sila nakalusot sa pagbabayad ng buwis. When you work here, you must file your tax return. That's a mechanism. That's the same as mechanism for everybody. Ayon sa DOLE, posibleng mas marami pang mga banyaga ang nakakapagtrabaho sa Pilipinas na walang Alien Employment Permit o AEP na ibinibigay ng DOLE. That's what we want to find out. Who these foreign nationals are and what they've been doing and if they've been working where they provided with AEP. Humiling na ang DOLE ng 5,000 karagdagang labor law compliance inspectors para masuyod ang lahat ng mga economic zones at POGO venues sa bansa. Titignan namin na talaga yung mga nagtatrabaho dyan ay duly provided with AEP. Napagkasunduan din sa interagency meeting na bago mabigyan ng AEP ang magtatrabahong banyaga, dapat ay mayroon na siyang Tax Identification Number o TIN. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi